Isang kwento, ang isang lalaki naglalakad daw sa Thailand. Habang naglalakad siya dito sa beach, may nakita siyang mga tattoo shop naglalagay ng tinta sa balat. Habang pinagmamasdan niya yung mga larawan na pwede mong itattoo sa iyong balat, may nabasa siya, nagtaka siya. Nakasulat, "Born to Lose." Sabi niya, hindi ba mali ito? Bakit born to lose? Di ba mas maganda kung born to win? At tinanong po niya yung nagtitinda, yung may-ari ng tattoo shop, meron po ba nagpapatattoo dito? Sumagot po yung may-ari ng tindahan, sabi niya, kayo'y mabibigla, meron taong pumipili ng born to lose, pinapatattoo mismo sa kanilang mga dibdib. Sabi niya, bakit pipiliin mo? Napaka-negatibo, napaka-pangit. Born to lose. Bakit hindi na lang born to win? Ang ganda po ng sagot nitong may-ari, sabi niya. Because the person has tattooed it first in the mind before he tattooed it on his skin. Na unang tinatak sa isip ang negatibo bago tinatak sa balat. Ano ang mga negatibong pangalan na nandyan sa iyong isip? Sana pag tinitignan mo ang iyong sarili sa salamin, ang sinasabi mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. Sinasabi niyo po ba yun? Pero yung mga iba, lalong-lalo ng mga babae, pag nakita na yung kanilang sarili sa salamin na mataba, ang taba ko, ang pangit ko. Bakit? Tumaba ka na ba? Pumapangit ka na. Hindi ba pwedeng you can be bold and beautiful? Ha? Huwag niyo pong sasabihin na fat and beautiful, no? Sabihin mo, you are bold, no? And beautiful. How will that affect you? How will that change your feelings? Diba? Gumaganda ang iyong karanasan. Ano ang tawag mo sa iyong asawa? Minsan kinikilig ako. Naririnig ko, may tawagan pa sila. Sasabihin, mahal ko. No? Napapasana all na lang po ako. Sabi ko, buti pa yung iba. Ako, walang nagsasabi sa akin, mahal ko. Pero minsan, may naririnig din ako, misis. Anong tawag nila sa kanilang asawa? Demonyo. Ano ang tingin nila sa kanilang tahanan? Impyerno. Sa tingin niyo po ba, pag uuwi ka, kung ang tawag mo sa iyong asawa, demonyo, ang bahay niyo, impyerno, mararanasan mo ba ang langit? Hindi. Kasi binigyan mo ng negatibo, pangit, at masamang pangalan. Ano ang tawag niyo sa wallet niyo? Yung iba, labas ng wallet, sinasabi, kawawa. Kawawa. Minsan po, meron din dumating dito, no? Isang follower natin. Sayang-saya, tuwang-tuwa nakita ako. Tapos sabi niya, Father, magdodonate ako sa iyo. Sabi, nilabas po yung wallet. Tapos sabi sa akin, tingnan mo naman, Father, kawawa yung wallet ko. Nung pagbukas po, ang daming pera. Kawawa ito. Pero tingnan niyo po, no, dahil dun sa kanyang salita, makikita mo yung muka, hindi masaya. Malaking epekto pag binago mo ang pangalan. Dahil may kapangyarihan sa pangalan. Amen? Nung pong mga 2019, kung maaalala nyo, nagkaroon ng earthquake. Naalala niyo po? Natatandaan nyo yon? At meron pong isang grocery store ang gumuho. Bumagsak. Ito pong tindahan. Ano po yung pangalan ng grocery store? Maraming namatay, meron pa naipit, meron pa na-trap. Yung isang babae, para lang maalis, pinutol po yung paa. Ang pangalan po, Chuson. Naalala nyo na po? Meron din po, labas nyo dito sa highway, malaking building, Chuson. Pagkatapos pong gumuho nitong grocery store, tanong ko po, meron pa po bang tao na gustong pumasok dun sa tindahan? Wala. Bakit? Kasi natatakot. Natatakot na baka pag pumasok sila, mag-earthquake, gumuho, isa din sila sa mga nasawi. Pero ngayon, nandyan pa rin po ang Chuson. Iba lang ang pangalan. Ano pong pangalan? Big Save. Parehas pa rin po yung building. Di naman po binago. Alam niyo, nagbago lang yung pangalan. Wala na po yung Chuson. Big Save. Pero tanong ko po, marami bang mga pumupunta? Oo. Bakit? Big Save.
malaki ang iyong masasay, malaki ang iyong madidiskwento. Ang tanong, natatakot pa ba mga tao? Hindi na. Tingnan niyo po, pinalitan lang yung pangalan, nag-iba na yung karanasan. Kaya nga tanong mo sa iyong sarili, ano ang pangalan na sinasabi mo sa iyo? Ano ang pangalan na sinasabi mo sa iyong karanasan? Remember, the name is the destiny. And if you want to have a good destiny, do not only listen to yourself, because the devil, the evil one, always tempts us, always talks to us badly. If you want to have a good name, listen to Jesus. Makinig, lumapit kay Kristo na nangungusap, nagsasalita, nagbibigay sa atin ng bagong pangalan. At ano ang bagong pangalan natin? Hindi na tayo makasalanan. Tayo'y napatawaran. Tayo ngayon ay tinutulungan. Hindi na tayo nabibigatan. Tayo ay pinagpapala niya at binebendisyon na. That is the new name that God is giving to us.